Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Coke Ino Meme Coin. Yan, meme coin po siya ni Avax at isa po itong requested na review mula kay ka-crypto natin rito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, i-check po natin kay CoinMarketCap. Ayan, meron po nitong nakalipas na araw ay bumagsak po siya ng 12.42%. Nakalipas na 7 araw ay bagsak po siya ng 18.50%. Ngunit nitong nakalipas na isang buwan ay umangat po siya ng nagbigay po siya ng gain na 327.77%. Kaya ayan, yung kanyang market cap ay malusog naman po, nasa $127.2 million. Samantala yung kanyang trading volume ay nasa $20.5 million. Ayan, malusog na rin. Ayan po, gumagamit siya ng Avalanche C-Chain na contract. At meron po siyang 3.8 na star rating. Ayan, binigyan po ng mataas na score ni Cyberscope na 4.1. Samantala kay Certic ay nasa 3.4. Kaya, ayan po si KuCoin. Base dito sa datos na ibinigay rito ni CoinMarketCap. At ito naman po yung kanilang website rito. At ayan, base po sa aking napag-alaman sa pagre-research ko dito kay KuCoin ay ayan nga, isang nga po siyang meme coin na nag-ooperate sa platform na ayan, Avalanche C-Chain. Ayan na. At meron po itong kasalukuyang supply at maximum supply na nasa 69.42 trillion. Kaya yan, gayon pa man ay mahalagang tandaan na ang Coke Ino ay isang meme coin na walang intrinsic value o inaasahang financial return. Kaya yan, walang formal na team o roadmap. Kaya ang coin ay ganap na walang silbi at parang para lamang sa entertainment purposes. Kaya yan po dapat ang ating ilagay sa ating isipan pagdating dito kay Coke Ino. Kaya yan, pakatandaan na ang pag-i-invest sa cryptocurrency ay may kaakibat itong risk or panganib at dapat lamang mag-invest ng halagang kayang mawala yan or hindi masakit sa ating bulsa. Kaya yan, lagi kang gumawa ng sarili mong pagre-research at kung pagposible ay kumonsulta sa isang financial advisor bago gumawa ng kahit anumang desisyon sa pag-i-invest. Kaya yan, yung iba pang mga natuklasan ko dito ay umpisahan po natin sa kanyang platform at sa kanyang supply. Kaya ayan, ang Coke Ino ay nag-ooperate po ulit sa platform na tinatawag na Avalanche C-Chain. Kilala ang platform na ito dahil sa mataas na throughput at mababang fees na ginagawang kaakit-akit na pagpipilian para sa maraming mga proyekto or projects. Ang kasalukuyan at maximum supply ng Coke Ino ay ayan, gaya ng aking sinabi po kanina, ay nasa 69.42 trillion na medyo malaki kumpara sa maraming iba pang cryptocurrencies. Ang malaking supply na ito ay maaring humantong sa mas mababang presyo bawat coin na maaring kaakit-akit sa ilang investors dahil nagbibigay ito ng impresyon na mas maraming makukuha para sa kanilang pera. Ayan, pagdating naman po sa kanyang presyo at market cap. Kaya ayan, nitong yan, nakikita naman po natin dito ulit. Balikan po natin yung kanyang dito sa market cap. Yan po yung kanyang kasalukuyang presyo ngayon. Ito ay naglalaro po sa 50 digits, 1836. Kaya yan ang kanyang check po natin, balik po tayo sa daily. Yan, medyo bumabagsak nitong mga nakalipas na mga araw. Kasi ayan, halos nagsibagsakan na rin po kasi karamihan ng mga cryptocurrencies nitong nakalipas na araw ay medyo nagsisibagsakan kasi maging si Bitcoin kasi ay ayan, nagkaroon ng slight na correction. Kaya ayan, meron po ulit siyang market cap na $127.2
million dollars. At yung kanyang trading volume sa ngayon ay nasa 20.5 million dollars. Ayan. Pag-usapan po natin yung kanyang yung kanyang risk pagdating naman sa risk at sa kanyang volatility. Yan, tulad ng lahat ng cryptocurrencies, ang Coke-Ino ay may kaakibat na tiyak na antas ng panganib or risk level. Ang presyo ng Coke-Ino ay maaring maging volatile at posible para sa mga investor na mawalan ng malaking bahagi ng kanilang investment kung bumaba ang presyo nito. Karapat dapat ding tandaan na ang Coke-Ino ay isang meme coin na wala talaga siyang intrinsic value o inaasahang financial return. Ito ay nangangahulugan na ang presyo ng Coke-Ino ay pangunahing pinapatakbo lamang ng espekulasyon at hype sa halip na mga pangunahing pang-ekonomiya. Yan, sa madaling salita ay wala po talaga siyang mga utility or mga use cases na pwedeng maging backup or talagang pinaka-foundation nito. Kaya yan, bilang konklusyon ay masasabi ko na bagaman ang Coke-Ino ay maaring tila isang kaakit-akit na investment dahil sa mababa po nitong presyo at mataas na supply, mahalagang tandaan na ito lamang ay isa pong meme coin na walang intrinsic value o inaasahang financial return. Tulad ng anumang investment, mahalagang ikaw ay gumawa muna ng iyong masusing pananaliksik at maunawaan kung ano ang iyong ini-invest bago ka gumawa ng iyong final decision. At tulad ng palagi ay mag-invest lamang ng halaga na kayang mawala or hindi po masakit sa iyong bulsa. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.